Magandang araw mga banateros, nandito naman tayo para pag-usapan itong issue ng seafarer. Naku po, alam nyo ho, ilang araw na ho nating pinag-uusapan ito. Naku, kahit ho ako hindi ko na maintindihan kung bakit ho ganito mga mambabatas natin. Mambabatas ba talaga o mambabarang to mga animal na to? Kasi ho, puro himala, puro magic ang ginagawa nito mga mambabatas natin. Kung maaalala ninyo, ito pong Magna Carta para sa ating mga seafarer, meron po ditong isang provision na kung saan pag sila ho ay nagkaroon ng problema at nanalo po sila doon sa problema na yon. Ulitin natin nanalo na po. Sa DOLE, sa ating labor, nanalo na po sila. Ang mangyayari, instead na maibigay sa kanila ng kumpanya nila yung atraso ng kumpanya, yung kunwari yung insurance o di kaya yung kanilang agency, kesa na bayaran ng direkta, ilalagay sa tinatawag na escrow account. Etong escrow account na ito, habang naandyan yung account, pwedeng mag-appeal yung insurance company o di kaya yung agency sa korte at paglalabanan pa yun. At minsan, at kadalasan pala, hindi minsan, kadalasan, inaabot ng mga 10 taon mahigit. So sa madaling salita, kunwari may danyos na nangyari sa'yo dahil sa ikaw ay nadisgrasya sa kasalanan ng kumpanya na yung pinasukan. Halimbawa, magbibigay sila ng 10,000 dolyar dahil sa danyos para sa'yo. At sinabi ngayon, napatunayan sa DOLE, oo, tama nga, dapat kang bayaran ng kumpanya mo ng 10,000. Alam nyo, ang gagawin ngayon itong kumpanya na to, i-a-appeal nila sa korte. So yung 10,000 na yon, hindi mo na makukuha noong nadisgrasyang seafarer. Ito matindi. Ito malupit talaga. Ay nga napaka-animal malamang sa malamang, hindi na mapakinabangan yung 10,000 na yon dahil aabutin na ng kopong-kopong. Talagang sobrang tagal na. Minsan pa nga, hindi lang 10 taon. Baka patay na ho yung dapat na paggagamitan noong 10,000 na yun, di ba? Wala na. Ano pang mangyayari niyan? Di wala. So napo na ngayon, etong pinaggagawa nitong kamera na ito, itong House of, House of Thieves ba itong mga ito? Etong kamera, napakatarantado talaga ho. Yun ho yung nilagay nila. Ngayon, tinanggal ho nila yan. Gumawa ho nitong pinalitan yung pangalan. So napalitan nila yung pangalan. Pero akala nila lulusot pa rin. Yung pangalan na escrow, pinalitan lang ng iba. Pinangalitan ng iba, napuna natin, at nakarating daw di umano dito sa mga mambabatas na ito. Sabi nila si Banat Bay, binabanatan tayo. So dahil doon, di umano daw, sabi nila babaguhin na lang natin yung pangalan. Aba, ito na naman sila. Through the bycam, ibig sabihin yung House of Thieves, House of Thieves tuloy. House of Representatives, mali. Etong house, okay, of our representative, itong House of Representative at itong Senado, nag-bycam sila, nag-usap daw sila. Nag-debate daw sila. At tatanggalin na nga daw yung escrow at saka yung isa pang yung pinalit na pangalan. Pero ito naman ang siste. Tinalitan na nga yung pangalan, iba na. Magkakaroon daw ng bond. Anak ng tutsa. So sa madaling salita po, yung sinasabi natin ng mga nakaraang video na mapapalitan lang yung pangalan ay totoo pala. Nagigets ninyo? Di ba? Sabi natin yan dito sa ating channel na mapapalitan yung pangalan. O eventually napalitan nga. Ito, hindi na ho yung escrow at saka yung isa pang pangalan. Ngayon, iba na. Bonds na. So pangatlong nang palit ito. Yung mga katarantaduhan itong mga mambabatas natin. Ano naman ho ito?
Ito naman daw yung bond. Okay? Palitan na. Magkakaroon daw ng pag nanalo yung seafarer doon sa dole, bago i-award sa kanya, kailangan magkaroon ng bond. Ang problema, yung salitang bond ay napaka komplikado. Bakit? Dalawang klase kasi ng bond dyan eh. Maaaring ang magbigay ng bond ay yung seafarer o di kaya yung kumpanya. O kung sino man yung agency na yun. Okay? Sa unang senaryo, etong mga seafarer ang maglalagay ng bond. Sa madaling salita, halimbawa lang, nanalo ng $30,000 yung isang seafarer. Maglalagay daw ng bond. Ito yung unang senaryo. Etong seafarer, bago niya makuha yung 30,000. So, sa madaling salita, maglalabas siya ng maaring 5,000 o 10,000. Dolyar ho pinag-uusapan dito. Para bago ho matanggap yung kabuuan. Sa madaling salita, maglalabas ka ng kalahati o di kaya ano. Sabi ko, anak ng tarantado pala talaga ito mga ito, no? Napakagago rin, ano? Kaya nga nila ipinaglaban sa dole yung benefit na yon, yung benefits nila na yon, kaya nila pinaglaban sa dole kasi nga wala o silang pera. Tapos magkakaroon ng bond. Yun yung unang senaryo. Oh, pangalawang senaryo, kasi hindi nga malinaw kung ano tong bond na to eh. Hanggang ngayon di pa napapag-usapan eh. Pangalawa naman senaryo, ang magbaband, yun namang agency. Okay? So bago pa rin matanggap, kailangan magbigay pa rin yung agency doon sa account na yon ng bond. Okay? Eh ang problema diyan, paano kunwari yung bond na yon hindi naman po kagad ibinigay ng agency o di kaya naman habang pinaglalabanan kahit na nandyan yung bond, hindi pa rin kagad matatanggap ng seafarer. Ano pinagkaiba nun sa escrow? Abay, tinatarantado nyo talaga ito mga seafarer natin. Kayo namang mga mambabatas natin, huwag nyo namang paglaruan ng mga seafarer. Huwag nyo namang ginagago itong mga seafarer natin. Ano ginagawa nyo lang siyang komplikado para hindi maintindihan itong ating mga seafarer. Tapos may ganito pa, may ganito pang papapel. Oh, 'di ba naalala nyo nagkaroon ng rally diyan, pagtitipon ng mga seafarer sa labas ng Senado. Abay, lumabas ho ito. At akala mo panalo, akala mo talagang fighter. Pinaglalaban ko kayo. Lumabas siya. Tingnan nyo kung ano sinabi niya, ha? O, pakinggan nyo lang. Pakinggan. O. Ano na po, hindi po ako ganap ang ating tagumpay laban doon sa pinaka-binabantayan nating probisyon na tungkol po sa escrow account. Sa matagal na pag-uusap ng dalawa naming panel, mga 3 oras din po, kalahating araw, ang higit na maraming minuto doon, oras, ay inilaan doon sa aming debate tungkol sa escrow account. Kalaunan ay tinanggap po ng mga kasama sa House at Senate, tanggalin na yung reference explicitly sa escrow account. Yung fiduciary na yan. So doon pala ang tagumpay. Kunwari, tagumpay na tayo doon. Tagumpay na. Papapil na ako sa inyo. Tagumpay na tayo. Ayos na yan. Manalo na. Wala na escrow. Wala na fiduciary. Tagumpay nyo na po iyan. Tuwan-tuwa naman. Okay na. Bakit mo binabanatan-banat? Wala na nga yung fiduciary na yan. Wala na yung escrow account na yan. Pero ito, tuloy. Ano yung kasunod? Ito, kasunod. Pero, at ito po yung bahaging hindi pa ganap. Pero, datapwat subalit. Yan ang mga mahihirap. Pag dinagdagan mo ng pero, lalo na yung mga jowa ninyo nagloloko, kunwari, sorry, kasi nagloko lang ako kasi ganito eh. Pero pag dinugtungan niya ng pero, naku po, mag-ingat ka na sa kasunod. Ha? Bakit? Baka mamaya bumaling ang sisi sa'yo. Pero kasi ikaw kasi di mo ako pinagbibigyan pag kinalabit kita. Ikaw ba may kasalanan? Abak ng tarantado talaga ito mga... Eto, may pero din si Ontiveros. Pero, ngunit tatapot subalit, ano yon? Yung ating tagumpay sa
mukhang tatagal pang proyekto natin na magkaroon ng pinakamaayos na bersyon ng Magna Carta of Seafarers at matupad ito ng ganap at maayos. Ano nga? Ay may naipasok sa BICAM version na bond. Bond! Patay tayo dyan. Na ilalaan kapag ka ang isang kaso na una nang napanalunan ng seafarer ay iaapila ng ship owner. Tapos? At doon po kami tumagal ulit sa debate. Bakit? Dahil tanggap din naman po ng mga kasama ko at mga counterparts namin sa kabilang kapulungan na hindi naman pantay, no? Hindi pantay ang advantages ng seafarer kung sa ship owner, lalo na pag pumasok sa appeal process sa isang kaso. Hindi hamak na mas kaya ng ship owner magpa-appeal, tumagal ng 1, 2, 3, higit pang taon, kung saan ang alam po natin, ang bond, taon-taon po ay kailangan bayaran. Nako, anak ng wewe! Ayan na naman po tayo. So sa madaling salita, parang ayaw talagang intindihin ito mga mambubutas natin, ito mga mambabatas natin, ito mga seafarer. Kayo namang mga mambabatas natin. Ang tanong ko lang ho sa inyo, ito lang, simpleng tanong ko lang ho sa inyo. Magkano ba talaga? Magkano ba talaga bigayan? Wag na tayong paikot-ikot, tinatarantado niyo yung mga seafarer eh. Magkano nilagay sa inyo ng ako nagtatanong lang magkano nilagay sa inyo ng mga agency para talagang, ewan ko, hindi ko maintindihan bakit ang leaning ninyo, kampihan talaga yung mga agency. Bakit yung mga, ewan ko ba, hindi yung mga natin ng kampihan natin, itong mga seafarer natin. Di ba ho? Napakasimple. Alam nyo, ito walang biro ho ito. Sa ibang bansa nga talagang pag yung mga tao pag may nangyari kaya halimbawa sa ibang bansa mapa Japan o Amerika, may mga restaurant, lalo na yung mga particular, yung mga raw at saka kung ano-ano pa, bawal sa kanila mag-take out. Bakit? Kasi pag nasira ang tiyan mo, pwede mong idemanda yung kumpanya at malaking pera ho yun. Kaya napag-desisyon nila bawal na mag-take out. Ganun kasi sa kanila pinoproteksyonan yung mga customer nila. Ganun ho, hindi ho yung pinoproteksyonan yung mga business owner. Dito ho, parang ganun ang pinoproteksyonan dito yung mga business owner dito eh. Parang yun ang pinoproteksyonan nila na para atang, sandali. Bakit ba parang naipanalo na eh? Kaya nga hindi ko magets eh. Sana kung walang dole na didinig ng kaso nila, titingnan talaga kung may pananagutan ba yung kumpanya, kung talaga may pananagutan yung insura. Kaya ka nga kukuha ng insurance, di ba? Kaya ka nga may agency. Ano ho ba ang papel nila? Mangolekta, ganon? Di ba kaya nga tayo may agency to protect yung ating mga OFW? Yun ang purpose, supposedly. Yun ang ano nila eh. Kaya nga, halimbawa ako, manager. Di ba? Ako po, halimbawa, nakipag-deal ako sa isang kumpanya. Ngayon, nagloko yung kumpanya. Hindi ko pwedeng sabihin doon sa artist ko, pasensya na kayo kasi yung kumpanya nagloko. So, ngayong buwan na to, wala muna kayong sahod. Hindi pwede yun. Problema ko yun. Kaya nga ako manager. Kaya nga ako kumakatkong ng percentage para sa sarili ko eh. Kasi yun yung protection na hinihingi ng mga talent ko. Kaya ka nag-manage, kailangan mong proteksyonan yung talent mo. Whatever happened dun sa ka-deal ko, ako yun. Kung sumabit siya, hindi pwedeng sumabit yung artist ko. So, may show o wala, kailangan kong bayaran yung artist ko kasi meron akong commitment sa kanila. I am here to protect them. Diba? Ganun ang senaryo ng manager. Okay? Tapos, ako dala makikipag-deal doon sa kumpanyang nag-breach of contract sa akin. Diba? Yun ang papel. Kaya nga may agency itong mga seafarer, supposedly hindi lang para bigyan sila ng trabaho.
proteksyonan sila. Pero parang hindi ho ata ganun ang purpose na ginagawa nito mga agency na ito, mga manning agency na to. Tapos ito pa, masama. Tatakbo tayo sa gobyernong dapat suportahan tayo, dapat proteksyonan tayo, hindi natin makakuha. Isipin nyo meron tayong dole. Doon sa dole, 2 agency ang didinig ng kaso nyo. Diba? Ibig sabihin, talagang bubusisiin. May pananagutan ba yung kumpanya sa disgrasya o sadyang tanga ka lang? Hindi, di ba? Yun ang totoo Kaya sila nandun para alamin kung bakit ka na-disgrasya. Na-disgrasya ka ba kasi habang umiinom ka pa ng kape, bigla kang naglakad at nalunod ka. Bigla. Bakit? Natusok yung mata mo nung yung kutsara do sa kape. Ibig sabihin, aalamin ngayon ng dole, kasalanan mo ba, katangahan mo ba, o talagang sadyang may kapabayaan yung kumpanya? Kung meron kapabayaan yung kumpanya, pagbayarin. Tama, mali. Yun ang purpose ng dole. May 2 agency na didinig ng kanilang kaso. Ano ginagawa? Pag naipanalo, paglalaruan pa nitong mga kumpanya at saka ng mga insurance company, agency, paglalaroan pa nila. Paano? Ia-appeal pa nila ngayon sa korte. Di ba? Patatagalin pa talaga. Alam na natin kung paano minsan hinihimas-himas yung mga dapat himasin yan. Di ba? Tapos, dapat tayo mga seafarer at tayo mga, sabi nga nila, tayong itong mga OFW yung bayani ng ating bayan, mga bagong bayani, dapat proteksyonan ng gobyerno. Sino ho yung gobyerno na yan? Ito nagbabalangkas ng Magna Carta. Itong mga mambabatas natin. Pero instead na proteksyonan nyo kayo mga mambabatas, pinaglalaroan nyo. From escrow account, naging fiduciary, tapos ngayon, bond naman. Abay, parang ayaw nyo talaga ibigay yung pera sa mga nadanyos nito mga kumpanya. Napaka-obvious na kayo. At ito, walang biro. It is really obvious na nilabi kayo ng mga manning agency. Napaka-obvious na may sunduan kayo dun sa mga ahensya. Magkano ho ba? Ako, nagtatanong lang ako sa mga congressman natin at senador natin. Bakit ang hirap ninyong proteksyon ng mga seafarer? Tapos pagka kampanya, kayo mga OFW ang aming paglalaban. Sisiguraduhin namin ang benepisyo nyo, mga ulul. Ngayon, ito yung panahon na kailangan namin kayo. Yan ang sabi ng mga seafarer. Ito yung panahon na yun. Diba? Kaya nga, ito nga, alam mo sinasabi lagi ng seafarer? Pasensya na, Senator Tulfo Pero yun ho ang panawagan nila. Paulit-ulit nilang binabanggit yung salitang sinasabi niyo na over my dead body. Senator Tulfo, ilang beses niyo binanggit yan, over my dead body. Hindi ko papayagan yung escrow na yan. At ikaw naman, Congressman Salo, diyan, kasi ang chairman sa Senate, si Rapi Tulfo, at sa Congress naman, etong si Salo daw. Salo, Kong, pakisalo naman po ito mga seafarer natin. O baka naman iba ho ang nasalo ninyo. Yung totoo. Protection ba talaga ng seafarer ang iniisip ninyo o protection ng mga agency? Baka iba nasa luho ninyo. Sir, Congressman. Ang bihira. Ito tuloy pumapapil Tuwan-tuwa na yung mga seafarer natin. Yung pala merong bat sa dulo ito. So paano kung umabot sa 5 taon, 10 taon, posibleng makain po yung malaking bahagi ng kabuang award sa seafarer, kahit pa kung sa huli ay siya ang manalo tulad ng dapat. So sa huli po,
nagmanifest na lang po sa aking mga kasamahan sa Senado at aming pong counterpart sa House of Reps na okay, bilang isa sa mga may akda ng Magna Carta of Seafarers Bill, yung ating pong bersyon, ipirmahan ko yung BICAM report, pero isusulat ko po doon yung note na continuing reservation sa buong konsepto ng ban. Yun lang pala yung report niya. Pipirma siya na parang continuing reservation o kaya disagreement doon sa bond. Pero in other words, wala din. Nandun pa rin yung salitang bond. So from escrow, napunta na ngayon sa bond. Naku po, patay tayo dyan. Eto, pakinggan nyo itong seafarer natin, yung kanya sinabi. Napakaganda na sinabi niya. Ang sabi nga ni Congressman Salo, pwede naman kayong mag-ban. Pambihirang patis naman yan. Ay, naku Wala talaga. na nga kayong makain, magbaban pa kayo. Saan mo kayo may kukuha ng ibang baban? Bakit? Ito kasi si Congressman Salo Salo ng salo. Kaninong sinasalo mo ba? Sinasalo mo ba itong seafarer natin o itong mga, anong ba nasalo mo dito? Baka naman may nasalo kang iba at iba ang tono mo. Kami ginaganitong mga seafarer. Alam mo, manggagawa rin yung mga OFW kami, land-based and sea-based. Iban kayo, manggagawa rin kayo. Ibang sektor nga lang. So, yung benepisyo dapat ng mga manggagawa, dapat iparehas natin. Kapag ka nanalo ang kaso mo sa labor, dapat executory na to. Maybe it's not final kasi aabot pa yan sa Court of Appeals and Supreme. Actually, yan nga yung sinasabi ng iba. Kasi daw, paano kung nabayaran na? Halimbawa, nanalo sila sa dole ng 10,000 o sabihin na, ilagay na natin sa peso. Halimbawa lang, nanalo ng 200,000 sila. Itong mga seafarer. Tapos biglang nakipag-deal. Nakipag-deal. Sorry na. Mali yung term. Nagkaroon ng kaso kasi parang inappeal nila sa korte. Yung kumpanya inappeal sa korte na hindi naman kami may kasalanan, no? So, nabayaran na ng 200,000 yung mga seafarer, tapos eventually nanalo. Okay? Nanalo yung kumpanya. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng mga kumpanya, paano nyo ibabalik sa amin yan, yung binayaran namin? Ganito lang kasimple ho yan, ha? Ganito lang kasimple. Huwag na natin pahirapan. Kayong kumpanya, magkano lang naman at iilang percentage lang naman yung nababaligtad yung desisyon. Ibig sabihin, pinaboran yung seafarer ng dole, tapos eventually binaligtad ng korte, ang tama pala yung agency, yung kumpanya. Ilang percentage lang yun? Napakaliit lang na percentage na yun. Okay? At kahit meron pa, ano ba naman yung 200,000 o sabihin mo na 500,000 na kailangan bayaran at ibalik sa iyo ng seafarer? O bigyan nyo ng pagkakataon-taon para maibalik sa iyo ng seafarer yun. Ano ba naman yun sa inyong mga money agency na kumikita ng milyon-milyon? Pero baligtarin natin ang senaryo. Etong mga seafarer, nanalo na. Tapos may escrow account na andon, ang tagal-tagal. Bago pa nila makuha, kunwari yung ibinigay, sabihin nyo na ipanalo nila. Aba, paghihirap muna sila. Habang kayong mga manning agency, tuloy-tuloy lang ang kita ninyo. Sa madaling salita, sino ho ba ang mas financially na mas may kakayanan sa inyo? Di ba kayong mga kumpanya? So dapat kayo ang umintindi muna. Kahit pa paano, at iilang percentage lang naman na binabaligtad ng korte. Iilan lang po yun. Ang talagang lagi hong ng senaryo, pag naipanalo na sa dole, hindi na ho nababaligtad. Kasi binubusisi naman po yun. Kaya nga, alam nyo, napakalaking katarantaduhan itong ginagawa ng mga mambabatas natin. Kaya sana, Senator Tulfo, yung over my dead body, panindigan nyo po yun. Naku po, magiging hatol sa inyo ng sambayan ng Pilipino ito. Pag hindi nyo na panindigan yun,
ibabalik sa inyo ito pagdating ng panahon na kayo ay kumandidato sa kung anumang posisyon. Court. Pero bigyan nyo na. Kasi ano ibubuhay namin? Namin at sa pamilya namin. So yun lang, equality. After po ng NLRC o AMOSOP pa and then NLRC o NCMB, aakyat po yan ng Court of Appeals. At aakyat pa rin po yan ng Supreme Court. So, more or less, mga 15 taon aabutin yan. Now, iwanan ko kayo ng tanong. Sa loob ng 15 taon na kung kayo ang nasa kalagayan namin, saan naman kayo kukuha ng pampagamot nyo sa sarili ninyo at ng ibubuhay nyo sa asawa at mga anak ninyo. So, tama po yung sabi ni Congressman Salo. Meron pong 6% interest per annum. Pero pag samasamahin mo yan, kahit may interest pa yan, sabi ko nga, aanhin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. The total amount plus the interest, kung sino, ano pang gagawin mo ron kung wala na yung pamilya mo o kung halos hindi ka na makakagapay. Yun! Alam nyo, simpleng-simple lang talaga eh. Ito lang ang naintindihan natin. Napakasimple. Bakit ba ang hirap ninyong mga mambabatas proteksyonan ito mga seafarer? Bakit ba hirap na hirap kayo? Bakit ba hirap na hirap kayong tanggalin yung escrow provision na yan, yung fiduciary provision na yan, yung bond issue na yan? Bakit ba hirap na hirap kayong tanggalin yan? Yung totoo. Yung totoo lang po. Hindi ho kulangot yan. Magkano po? Hindi ho. Wag na ho tayo magtarantaduhan dito. Magkano nalabi sa inyo? Hindi. Wag na ho kayo magloko-loko dito. Kitang-kita na eh. Talagang ayaw ninyong paboran ang ating mga seafarer. Halatang halata ang lining ninyo, paboran ang mga manning agency, proteksyonan ang kapakanan nito mga negosyante na to at hindi itong mga manggagawa. Abay mga, magkano? Ito to. Magkano kasunduan ninyo? Ako'y nagtatanong lang. Subukan nyo pang i-push yan. Isa lang ibig sabihin yan. Kayo mga pinagpalang nila lang ng mga negosyante. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po.